Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Barangay 54, Pasay City, alas 6 ng gabi. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, itinaas ang sunog sa ikalawang alarma. Naubusan pa ng tubig ang mga bumbero. Tumulong na ang mga residente sa pag-refill ng fire truck. Isa ang sugatan matapos tamaan ng balde sa mukha. Pasado alas 7:30 nang makontrol ang sunog, binabantayan ng mga bumbero na huwag madamay sa sunog ang kalapit na Epifanio de los Santos Elementary School. Tinatayang 30 pamilya ang apektado. Sa covered court ng Barangay Muna, mananatili ang mga nasunugan. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. May nanalo na, yan ang sabi ng DOTR kaugnay ng pagsasa-pribado ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ang nanalong bidder na mag-aayos daw ng NAIA, di lang world-class na paliparan ng pangako, kundi magandang benepisyo na makukuha ng gobyerno. May report si Joseph Moro. Ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ilang beses na naglanding sa listahan ng mga worst airports sa mundo. Paano ba naman nandyan ang brownout? Walang maupuan. Sobrang habang pila sa immigration at traffic. Kaya wish ng ilang biyahero makakita ng pagbabago sa isa sa busiest airport sa Pilipinas. Sa flow ng drop-off dito, sa facility. Mas maluwag, mas maganda. Maisa katuparan kaya yan ngayong may nanalo na. The winning bidder, the SMC SAP Group. Ang SMC SAP Consortium ang nanalo sa 170.6 billion pesos na NAIA Public-Private Partnership Project o pagsasapribado ng operasyon ng airport. Kasama sa consortium ang San Miguel Holdings Corporation na negosyanteng si Ramon Ang at ang Incheon International Airport Corporation na nagpapatakbo ng Incheon International Airport sa Korea. Ang San Miguel din na nagpapatakbo ng Katiklan Airport sa Boracay at nagde-develop ng airport sa Bulacan. Ayon sa DOTR, sa apat na nagbid sa proyekto sa NAIA, ang SMC SAP Consortium ang may pinakamalaking offer na magbibigay daw ng 82.16% ng kita sa gobyerno. 36 billion pesos ang inaasang ibibigay nitong kita sa gobyerno taon-taon o 900 billion pesos sa loob ng 25 years na kontrata nito. Bukod pa ito sa 30 billion pesos na one-time payments sa pag-takeover sa airport at 2 billion pesos taon-taon. Ang proposal ng SMC SAP Consortium ay hindi lamang daw para gawing world-class at may pagmamalaki ang NAIA, kundi tiyak hindi makakakuha ng benepisyo ang gobyerno. Sabi pa ng DOTR, asahan na mas maraming parking, mas maikling waiting time sa check-in, immigration at security, at mga mauupuan sa pre-departure gate. Ayon sa Department of Transportation, maaaring simulan na ang pagsapribado ng NAIA sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng ahensya, wala naman daw mawawala ng trabaho sa mga empleyado nito ngayon. Pero tuto lang ilang grupo ng mga manggagawa sa MIA lalo't dapat sinama raw sila sa mandatory consultation. So ito po ay maliwanag na itinago sa amin. It's part of the deal, no? Lahat dapat may trabaho. Sabi naman ng Manila International Airport Authority o MIA, di magtataas ang passenger terminal fee kundi mga navigation fee lamang at rentals. Joseph Moro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling radio challenge ng China ang barko ng BIFAR na naghahatid ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. China's Hongye Island. This radio message is being recorded. This is the Cessna 208 Bravo RP-1077, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government, conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Sa pahayag ng China Coast Guard, naitaboy raw nila ang BIFAR vessel. Pero pinabulaanan ng Philippine Coast Guard at National Security Council na napaalis ang BRP Datu Tamblot. Sa kuha ng GMA Integrated News kahapon at kanina, makikita ang ilang barko ng China Coast Guard at may floating barrier pa rin sa bunganga ng Bajo de Masinloc. Ngayong buwan, magsisimula na ang rotational development or deployment ng BIFAR at PCG sa Bajo de Masinloc para matiyak na ligtas ang mga Pilipinong mangingisda roon. Tumakbo ng hubot-hubad ang ilang estudyante ng UP Diliman bilang pagtutol sa charter change. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang inilabas na form ng COMELEC para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma sa People's Initiative. May report si Sandra Aguinaldo. Sa pagsayaw ng nakahubot-hubad,
Idinaan ng ilang kalalakihan ang kanilang pagtutol sa charter change at People's Initiative. Yan ang oblation run ng Alpha Phi Omega Fraternity sa UP Diliman. Yun ang aming pinili para mamulat ang mga mamamayan na huwag pumirma sa People's Initiative dahil hindi ito para sa atin. Sabi ng COMELEC, kung isa ka sa mga pumirma sa People's Initiative pero gusto mong bawiin, may paraan. Sagutin lang ang signature withdrawal form na makukuha sa local COMELEC offices. Nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pero puna ni Senador Amy Marcos, bakit tinatanong pa sa form ang dahilan ng pagbawi ng pirma? Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Ayon sa COMELEC na nanatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Pero kahit suspendido ang anumang proseso na may kaugnayan sa People's Initiative, tuloy pa rin daw ang grupong pirma sa pangangalap ng mga lagda. Meron na kaming almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Tingin nila sa nilabas na withdrawal form ng COMELEC, Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Umaasa si Albay Representative Joey Salceda na sanay ma-focus na sa merito ang diskusyon sa Chacha. Habang si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro magiging mapagbantay daw sa Chacha. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang rider na pulis ang nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province. Pauwi ang rider sa kanyang boarding house nang madaanan ang mabatong bahagi ng kalsada. Nawalan siya ng kontrol at dumiretso sa bangin na nasa 20 metro ang lalim. Sugatan at nag-iisa pero nakatawag siya sa kanyang asawa para magpatulong. Binigyan siya ng paunang lunas ng mga bombero bago dalhin sa ospital. Nagtamo siya ng galos at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan at na-displace ang buto sa hita. Nagpapagaling na siya ngayon. On Spotlight, ang remake version ng K-pop group na ENHYPEN sa isang BTS hit single at ang pagbabalik bansa ni Park Hyung-sik sa report ni Lars Santiago. Touchdown Philippines ang South Korean actor na si Park Hyung-sik. Bukas gaganapin ang Secret Time fan meet ng Certified OPA sa Quezon City. Third time na niya sa bansa at dati na niyang sinabi na looking forward siyang muling makasama ang Pinoy fans niya at ma-experience ang Pinoy food and warm weather. Isang BTS classic song ang ginawa ng bagong version ng K-pop group na ENHYPEN. Trending na sa X app ang acoustic remake ng I Need You mula sa original nitong dance pop genre. 2015 nang ilabas ng BTS ang I Need You single. Napaulat namang may comeback album ang K-pop group na Tomorrow by Together sa Abril. Wala pang kumpirmasyon mula sa Big Hit Music. Pero sure naman na may fan live ang grupo sa March 2 and 3 sa Seoul, South Korea para sa kanilang 5th anniversary. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sangkaterbang malalaking isda ang nahuli sa Pagudpud, Ilocos Norte. Umabot ito sa 10 tonelada ayon sa isang barangay kagawad. Sa sobrang dami, punong-puno ang 4 na bangka. Ngayon lang daw sila nakahuli ng ganyan karami ngayong amihan season. Nito lang Miyerkules nang maglabasan ng mahigit 2 toneladang dilis sa kaparehong bayan.
Isa namang oarfish ang namatay matapos makitang nanghihina sa dalampasigan sa Albuera, Leyte. Nang suriin ng otoridad, nakitaan ng maraming sugat ang oarfish na abot sa mahigit 12.5 feet at may bigat na 13 kilos. Ayon sa BFAR, posibleng may environmental disturbance sa ilalim ng karagatan, kaya napadpad sa mababaw na bahagi ng dagat ang isda. Hindi rin daw ito indikasyon ng mangyayaring delubyo gaya ng paniniwala ng iba. Pagkatapos ng araw ng mga puso, oras naman daw para bigyang pansin ng mga sawi o broken-hearted. Kaya ipinanukala sa Kamara ang heartbreak leave para sa mga galing sa break-up. Kung may sa batas ang House Bill 9931 o ang Heartbreak Recovery and Resilience Act, maaring humingi ng unpaid leave ang mga broken-hearted. Sa panukala ni Cagayan 2nd District Representative Lordan Suwan, kung below 25 years old, 1 day unpaid leave. 2 araw para sa 25 to 35 years old, 3 araw kung 36 and above. Mas matanda, mas mahaba raw ang leave. Dahil mas complicated daw ang mga issue sa pamilya, pera at iba pa. Para ma-avail ang heartbreak leave, kailangan gumawa ng sulat na nagpapatunay na galing sa heartbreak o pakikipaghiwalay sa loob ng 30 araw. Dagdag pa ni Representative Suwan, kung mapagbibigyan ng heartbreak leave, dapat din daw na mapayagan ng mga empleyadong single na makapag-single well-being leave tuwing February 15. Yan ay para makapag-distress sa pressure ng Valentine's Day celebration. Ika-4 ng mga Pinoy sa mga pinakamalaking gumasto sa Asia para makanood ng concert ayon sa isang pag-aaral. Yung iba nag-a-abroad pa. May report si Von Aquino. Iyawan at iyakan sa concert scene. At ang makapunta sa ganitong mga ganap, isang natupad na pangarap. Sobrang saya po na pinaghirapan ko po sarili ko pong hirap para po maka-attend ng concert niya. Ang Swiftie na si Blessa, nagtinda ng mga Taylor Swift merch para maka-attend ng The Eras Tour sa Japan. Sa loob ng 6 na buwan, umabot sa 120,000 pesos ang naipon niya. Inisip ko din po yung pera po babalik din naman eh. Yung memory po na bubuuin ko sa trip na yun, priceless po siya. 22,000 pesos ang presyo ng VIP ticket na nabili niya. Ginastusan din niya ang kanyang OOTD sa concert worth 5,000 pesos. Pero dahil nasa ibang bansa, sinulit na rin niya ito at nag-Japan tour. Isa si Blessa sa 37% ng mga Pinoy na bumiyahe pa abroad para makapanood ng concert. Sa survey na Digital Payment Solution, lumabas na ika-4 ang Pilipinas sa top spender sa concert sa Asia-Pacific region. 38% ang sinurvey ng mga Pilipino nanood ng concerts locally o overseas sa nakalipas na taon. Nanguna ang India with 45%, pumangalawa ang Vietnam na may 41% at Indonesia 40%. Ang isa pang Swiftie na si Tin Liwanag nag-adjust naman ng bakasyon. February 14 pa dapat ang lipad niya sa Japan kasama ang pamilya. Pero nauna na siya para sa concert noong February 10. Fulfilling kasi di ba ang dami talagang tao na would want to go to her concert para mapanood siya, di ba? And then here I am in Japan. Di ba nanalo yung kapatid ko ng ticket. So parang okay, it's really meant to be. Sabi rin sa pag-aaral, magpapatuloy ang ganitong trend ngayong taon lalo't sunod-sunod ang anunsyo ng concert schedules ng mga artist. Bukod sa concerts, tila naging routine na rin ng mga Pinoy ang pag-aabang sa fan meets ng ilang K-pop idols. Tingin ng isang sociologist, ang kagustuhan ng ilang Pinoy fans na maka-attend sa concert o meet and greet ay paraan para maipakita ang todong suporta nila sa kanilang mga idolo. Yung ganong willingness to consume, na yung willingness na maglabas ng pera shows na merong kahalagahan yung papanoorin nila and for them it's worth the price. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.